Magandang gabi po. Muli ang ito po ang inyong lingkod, Bishop Ray Aramis ng Christian Cathedral Church na laging nagtatanggol ng katotohanan at nagtutuwid naman ng kamalian at kasinungalingan. Ngayong gabi po ay mag-aaral po tayo ng isang topiko na naghahati sa mga mananampalatayang Kristiyano, ang patungkol sa predestinasyon. Kaya ang ating pong tema ngayong gabi o ang tanong ay, are we predestined? Gagamitin po natin ang isa sa mga talata na ginagamit ng mga tinatawag nating naniniwala sa predestination. Efeso 1:4 ay nakalagay ng ganito: ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Ang pagkasabi sa English, according as He has chosen us in Him before the foundation of the world. Dito po kasi lumilitaw na bago nga talaga nilikha ang sanlibutan, pinili na tayo. Siguro mamaya po natin sasagutin yan. Saan tayo pinili? Pero tingnan muna natin yung pananampalataya na pinangahawakan ng tinatawag nating mga Reformed theology. Okay, i-define natin ano ang predestination. Ito yung paniniwala na pinili na ng Diyos ang maliligtas na pupunta sa langit at ang mga mapapahamak. So kaya, hindi ka pa nagdidesisyon if you want to go to heaven. Kung ikay napili, predestinado ka pumunta sa heaven, ay napili ka na. Kung ikaw naman ay napili para pumunta sa kapahamakan, wala kang choice sapagkat ikay napili para sa kapahamakan. So ito po yung kanilang itinuturo, okay, ng predestination. Meron kasing dalawang school of soteriology, yung Calvinism at saka yung Arminianism. Tingnan muna natin ang Calvinism. Sino ba naka-imbento nitong doktrina ng predestination? Si Calvin po ay hindi siya ang naglatag ng kanyang 5 punto ng tinatawag nating predestination, kundi yung kanyang mga followers. So, ang doktrinang predestination ay associated kay John Calvin at mula doon sa mga Reformed tradition at nabuhay siya mula 1509 hanggang 1564 AD, isang French theologian. Ang main core ng Calvin's teaching is that salvation is 100% a work of God. So by this time, ang kanya pong ina-address sa kanyang tinuturo ay yung nangangaral na nagtuturo ng faith plus good works. Pero sa kanya, sabi niya, ang salvation is by faith alone. Okay? Kaya hindi kailangan ng human effort, kundi ang salvation ay God's effort lang. So, ito yung tinuturo ni John Calvin nung kanyang kapanahunan. Na binigyan naman ng formulation ng kanyang mga followers. At ito yung 5 point na ginawa nila. Una, yung letter T. Abbreviation po ito mga kapatid, yung tinatawag nating tulip. Hindi po ito bulaklak, okay, na tulip. Kundi ito po yung mga points para ipakita yung 5 points ni John Calvin. Una, yung total depravity o sa iba nilang tawag ay total inability. Ito yung paniniwala na ang tao ay helpless para gawin ang kanyang kaligtasan. Why? Because he is spiritually dead. Ginagamit po nila yung ilustrasyon na tunay nga na kapag ang tao ay patay, wala talaga siyang magagawa. Wala talaga rin siyang ginagawa. Dahil patay nga siya, hindi siya nakakarinig, hindi nakakalakad, hindi nakakahawak, walang pakinabang. So, ginamit nila ito bilang ilustrasyon para ipakita at i-apply naman sa spiritual na kalagayan. Kaya sabi nila ang tao, walang abilidad para sa kanyang kaligtasan. Ito lahat ay gawa ng Diyos lamang. So, maliligtas ang tao nang wala ang kanyang part. Okay? At lahat ito accomplished ng God. Why? Because the heart of man is evil. Jeremiah 17:9. Ang puso ay magdaraya
ng higit kaysa sa lahat na bagay at totoong masama. So binibigyan nila ng diin ang tao sa pagkakasala at pagkalayo sa Diyos, bunga ng kasalanan ni Adan at ni Eva, ang puso ng tao ay totoong masama. Nagdi-disagree po ba tayo dito? Hindi po. Totoo po, sinasabi ng Jeremiah 79 na ang puso ng tao ay totoong masama. At sabi rito, sinong nakakaalam o sino makakaalam? So, dahil dito, wala talagang magagawa ang tao para sa kanyang kaligtasan. Pangalawa, letter U, means unconditional election. Nang ibig sabihin, ang pagkapili sa iyo ay dahil mayroong kadahilanan. Hindi, kundi pinili tayo o pinili ka, ako at ikaw kung tayo napili para maligtas, sapagkat ito ang gusto ng Diyos. In other words, ito'y tinatawag na gaya na sabi ng John 15:16 at Ephesians 1:4-5. Sabi rito, ako hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko. Ang nagsasalita pa yung Panginoon sa kanyang mga alagad. At akin kayong inihalal upang kayo magsiyaon at magsipagbunga. At upang manatili ang inyong bunga, upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. Mga kapatid, ito po yung gusto kong makita natin sa context nung John 15:16 o yung tinatawag na pinaka-syntax. Ang kausap po ng Panginoong Hesus yung kanyang mga alagad na later ay naging apostle. Kaya tama, ang pagkapili sa kanila ay para sila po ay mamunga at ang kanilang magiging bunga ay manatili at sila po ay humayo. Kaya ito pong verse na to, John 15:16, ang una pong pinatutukuyan ay ang kanyang mga alagad. Ephesians chapter 1, verse 4-5. Ito naman, sa mga Kristiyanong Hentil na nasa Efeso. Ayon sa pagkapili niya sa atin sa kanya, bago itinatag ang sanlibutan. Before the foundation of the world, we have been chosen. Para ano? Upang tayo maging mga banal at mga walang dungi sa harapan niya sa pag-ibig. Na tayo itinalagan niya nung una pa sa pagkukupkop na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Hesukristo sa ganang kanya. Ayon sa minagaling ng kanyang kalooban. Mga kapatid, ito pong isa sa kanilang ginagamit na talata, tayo raw po ay pinili. Pero kung titingnan po ninyo, pinili upang maging banal, walang dungis sa harapan niya na may pag-ibig. Na tayo tinalaga niya sa pagkukupkop. Paano nga ba talaga tayo nakupkop? Dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Dito po hindi natin makikita na tayo pinili, wala kang choice kasi pinili ka. Hindi. Pinili tayo hindi para maligtas, pinili tayo upang maging banal, walang dungis sa kanyang harapan dahil sa kanyang pag-ibig. Pangatlo, yung letter L, dahil tayo po'y tulit, T-U-L-L, stands for limited atonement. Ang kamatayan ng Panginoong Hesus ay para lamang sa mga pinili ng Ama. At hindi po ito para sa lahat. Ibig sabihin, kung kayo hindi napili para maligtas, yung dugo ng Panginoong Hesus na pambayad at panlinis sa ating mga kasalanan, wala akong effect. Kaya kahit gustuin mo mang maligtas, dahil hindi ka napili ng Diyos, hindi ka maliligtas. So parang lumalabas dito ang Diyos ay may partiality. Sa John 17:9, ito pong nakalagay, idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan ang idinadalangin ko. Kundi nga sa akin ay yung ibinigay mo sapagkat sila'y sa iyo. Ang Panginoong Hesus pong nananalangin at sabi sa Ama, idinadalangin ko yung ibinigay mo sa akin. Yung dugo daw po ng Panginoong Hesus ay limitado lamang doon sa mga pinili at tinawag ng Ama. Kasi para daw hindi masayang ang dugo ng Panginoong Hesus. So totoo po, di naman talaga ito masasayang kasi yung tatanggap, magiging anak ng Diyos, ang dugo may epekto. Kung ang dugo ayaw tanggapin ng sino man, hindi naman po masasayang kasi hindi naman po ito matatapon lang o mababaliwala. Kaya bagamat ito ang kanilang isa sa ginagamit na talata na yung dugo para lang doon sa mga pinili ng Ama. Matthew 26:28.
sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabuhos dahil sa marami, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. O, mas malinaw dito mga kapatid. Hindi naman sinabi rito na ang dugo ay binuhos para sa mga pinili, kundi para saan? Para sa marami. At yung marami po na yon, ang ikapagpapatawad ng mga kasalanan dahil sa dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung titingnan natin, parang hindi yata totoo yung limited atonement para lang sa ligtas. Okay? Another one ay yung letter I, yung irresistible grace. Okay? At dahil sa ikaw ay pinili, gagawin ng Diyos ay kay mananampalataya sa bahagi ng buhay mo upang tanggapin ang kaligtasan. Kasi whether you like it or not, hindi mo matatanggihan ang pagkapili sa iyo at ang biyayang kaloob o handog ng Diyos na kaligtasan. So, dahil dito, maybe whatever scenario, situation in life, maging sa uling bahagi doon ng buhay mo, sapagkat pinili ka, wala kang choice. Pipiliin mo at tatanggapin mo yung kaloob ng Diyos na kaligtasan sapagkat ikaw ay pinili. Ito po yung talata na ginagamit nila. Hebrew 12:2. Namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya. Na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, ni walang bahala ang kahiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. In other words, ang Panginoong Hesus dahil sa pagkapili sa iyo, ay pinili rin niya ang magsakripisyo alang-alang sa iyo. Kaya doon darating ang panahon, hindi mo matatanggihan to. Bakit? Sapagkat napili ka nga eh. Ang tawag doon ay sovereignty of God. Filipos 2:13 nakalagay, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Pag tinignan natin para lumalabas na ang Diyos ang gumagawa, wala kang ginagawa. Pero verse 12, pagbabatitin na po natin sa banal na kasulatan, nagbilin si Apostol Pablo na sabi niya ay, kasama niyo ako at kayo nagpapatuloy na sumusunod sa Diyos, hindi ba't lalo pa ngayon na ako ay wala sa inyong piling at hindi ko kayo nakikita. Tapos binigay yung verse 13, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo. Okay? Panglimang letter ay yung perseverance of the saints. Yung mga pinili, binigyan ng kaligtasan, nilagyan ng dugo ng ating Panginoong Hesus at hindi tatanggi sa kaligtasan at pagkapili ng Diyos ay mananatili, magtitiis hanggang wakas sa pananampalataya. Okay? So, ibig sabihin, dahil naligtas ka nga, mananatili ka. Kaya sa kanilang paniniwala, pag hindi ka nanatili, hindi ka naligtas. Sa iba naman, ang sabi, nakatikim ka lang, hindi ka kumain. Now, mga kapatid, dahil sa turo nila, pag ikaw ay tumanggi, o kaya dumating ang time na lumayo ka, hindi ka talaga naligtas. Hindi ka genuinely saved. Pero sa banal na kasulatan, makikita natin na ang salvation is offered for everyone. Pero gamitin muna natin, basahin mo muna natin yung Philippians 1:6 at saka Jude verse 24. Sabi dito na ako'y may lubos sa pagkatiwala sa bagay nito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Hesukristo. In other words, you are secured kasi you are chosen. At ikaw ay dahil chosen, hindi mo matatanggihan ang biyaya ng Panginoon at mananatili ka sa piling niya. So, ang tanong, naniniwala ba tayo doon? Well, mamaya sasagutin po natin yan. Verse 24, sabi dito, ngayon doon sa makapag-iingat sa inyo mula sa pagkatisod at sa inyo'y makapagharap na walang kapintasan na may malaking galak sa harapan ng kanyang kaluwalhatian. In other words, kasi ikaw ay pinili, iingatan ka. At dahil sa iingatan ka ng Diyos, hindi ka mawawala. Kung mawala ka man, babalik ka rin kasi pinili ka. So yun po yung paniniwala na tinatawag na predestinado, na paniniwala na tinuturo ng Calvinistic theology. Pangalawa naman natin, tingnan natin yung dalawang school of soteriology kasi yan. When it says soteriology, salvation.
Una, Calvinism. Pangalawa, Arminianism. Ang Arminianism, ito yung counterpart ni John Calvin na umo-oppose doon sa kanyang view na tulit. Sino naman tong Arminianism na to? Ang founder ng Arminianism ay si Jacobus Arminius, isang former student ng Theodore Beza na pumalit kay John Calvin. Si Jacobus Arminius sa buhay ng 1560 to 1609 nag-develop ng theology na view na laban sa teaching ni John Calvin. At ito po ay ginawa lang natin na 3 puntos. Okay? Ang core ng Arminianism ay pakita na hindi nawala ang free will ng tao. Kasi doon sa kay John Calvin, it's more of the sovereignty of God. Wala ang free will mo, wala kang choice kasi pinili ka ni Lord. At dahil sa pinili ka, wala kang choice. Kaya Jacobus Arminius naman sa Arminianism, hindi nawala ang free will mo. At may kakayanan ka na pumili whether i-reject din yung offer na salvation. It requires cooperation between God and humanity. Ito yung kanyang 3 points. Una, yung letter G. Letter G means God wants all men to be saved. Talaga bang gusto ng Diyos na lahat ng tao maligtas? Opo, kasi 2 Peter 3:9 at 1 Timothy 2:3-4, ito po nakalagay na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Ito sabi na Apostol Pedro sa kanyang mga sinulatan, hindi gusto ng Diyos na lahat mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Ito'y mabuti at nakalulugod sa Diyos sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Verse 4, na siya may ibig na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. So makita natin agad ang contrast. Sabi ni John Calvin, o doon sa teaching ni John Calvin, pumili lang ang Diyos ang ililigtas. Samantalang kay Jacobus Arminius sa Arminianism, bawat isa ay mayroong kakayanan na pumili dahil lahat ng tao gusto ng Diyos na maligtas. So ang Diyos ay hindi po nagpakita ng pagpili o partiality. Bawat isa ay welcome. Okay? Ayon sa desire ng bawat individual. So hindi po namili ang Diyos ng maliligtas at saka ililigtas at saka yung hindi. Kung kasi ganito yun, kung ikay napiling ligtas, mapalad ka, magala ka. Paano kung nalagay ka na hindi maliligtas? O di kawawa ka, malas mo na lang, di ka choice ng God. So doon, lumalabas na agad, may partiality ang God. Letter A, anyone has the ability to decide whether to receive or reject God. So bawat isa may kakayanan tumanggi o tanggapin. Samantala kay John Calvin, kasi pinili ka, irresistible yung grace na binigay sa'yo. Wala kang choice kundi tatanggapin mo kasi pinili ka yung biyaya ng Diyos. John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang gan. Upang ang sino man na sa kanya ay sumampalataya. So dito natin nakita yung free will ng tao. Meron siyang choice, sumampalataya o hindi. Roman Kapitulo 1, talatang 16, sapagkat hindi ko ikinahiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Sa Calvinism, napili ka. Samantalang sa Arminianism, sapagkat maliligtas ka kasi sinampalatayanan mo yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. At yung kaligtasan ito offer sa lahat ng tao, sa mga Hudyo, sa mga Griego. Yung mga Griego, yung mga kagaya po nating mga Gentiles. So ang salvation is for everyone. John 1:12. Datapot ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. Ang pagtanggap ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Okay? Ano pa? Letter P. Tatlo lang ito. GAP. G-A-P. God wants all to be saved. Okay?
And then yung letter P, the possibility to lose salvation. Pwede bang mawala ang kaligtasan? Ito naman ang tinuturo, tinapaalala sa Arminianism. Mamaya titingnan nun nating mabuti. Hebrews 6:4-6, sapagkat tungkol sa mga misang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating. At sa kanaiwalay sa Diyos ay di maaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang ipinapapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay ang anak ng Diyos na muli sa hayag na kahihiyan. So ito po yung sinasabi, ang isa sa ginagamit na pwedeng malos ang salvation ay yung Hebrews chapter 6 verse 4-6. So nakita natin ang contrast. Okay? Yung Calvinism by sovereignty of God, by the choice of God. Samantalang ang Arminianism, merong part ang man na kailangan niyang tanggapin, kailangan niyang manampalataya. Sa Calvinism, mananampalataya ka kasi napili ka. Okay? Wala ka kasing choice. Dito naman sa Arminianism, pwede mong tanggihan, pwede mong maiwala. Isang bagay lang pong ating masasabi, lahat ay tanggap ng Diyos. Everyone. Wala pong itinatangi ang ating Diyos. Ang mga Udyo ay pinili at yan po alam na ng mga Udyo. Hindi mo na kailangan sabi sa kanila, alam mo, pinili kayo ni Lord. No, no, no. They already know that they have been chosen. Kaya, sila po ay secured sa harap ng Diyos sapagkat sila ay pinili. Baka may magtatanong sa inyo, ang mga Hudyo noon, may pinili na ba ang Diyos ngayon? Hindi po. Pinili ng Diyos ang bayan ng Diyos kasi bayan niya ng Diyos sa kanyang pinili in the Old Testament. Tayo pinili ng Diyos dahil sa pag-ibig ng Diyos na binigay sa atin dahil kay Kristo Jesus. So makita natin dalawang bayan to. Bayan ng Israel at saka bayan ng ating Panginoong Jesucristo, yung tinatawag nating iglesia. Dalawang grupo po ito. Hindi po ito isang grupo lang at sasabing ay pinalitan na ang bayan ng Diyos ang Israel kasi matitigas ang ulo ng iglesia. Hindi po. Kaya nga ang Panginoong Jesus ay babalik para tugunin at tuparin yung pangako niya ng anak ni David ay mauupo sa trono. Samantalang para sa atin na kanya iglesia, babalik po siya para tayo sama sa kaharian para po tayo ay pakasalan. Ang mga Hudyo rin din po tayo na hindi naman mga Hudyo o mga Gentiles din po ay tinanggap din po ng ating Panginoong Diyos. Base doon sa kanyang foreknowledge, okay, tayo po ay na-connect sa Diyos dahil sa pamamagitan ng sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo. So we are now welcome in the kingdom of God, in the family of God. Hindi lang po Jew, kasama rin pong mga Gentiles. So, para po kasi tayong olibong ligaw na ikinabit sa natural na puno ng olibo. Kaya lahat ng sustansya, lahat ng meron sa puno ng natural na olibo ay dadaloy din po doon sa ligaw na olibo. At yung ligaw na olibo, yan po yung mga Gentiles. Efeso 2:12 hanggang 13 at 19, nakalagay po ganito, na kayo ng panahon yaon ay mga hiwalay kay Kristo. Tayo pong intil, walay kay Kristo, na mga di kabilang sa bansa ng Israel at mga taga-ibang lupa at mga taga-ibang lipa tungkol sa mga tipan ng pangako na walang pag-asa, na walang Diyos sa sanglibutan. Datapot ngayon kay Kristo Jesus kayo na nooy panahon ay nalalayo, ay inilapit saan? Sa dugo ni Kristo. So dati wala tayong Diyos, wala tayo sa Diyos. Ngayon tayo po inilapit na sa Diyos dahil sa sakripisyo o dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Verse 19, kaya nga, hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga manglalakbay, kundi kayo yung mga kababayan na kasama ng mga banal at sangbahayan ng Diyos. Roma 11:13 at 17, datapat nagsasalita ako sa inyong mga hentil, sabi ni Pablo. Palibhas ay ako yung mga apostol ng mga hentil, ay niluluwalhati ko ang aking ministeryo. Si Peter at ang iba pang alagad ay mga lingkod para sa mga Hudyo,
si Apostle Paul pinili ng Diyos para abutin na tayo maabot dahil sa siyang apostle natin, she is the apostle for the Gentiles. 17, datapot kung ang ilang mga sangay nangabali, at ikaw na isang olibong ligaw ay sinanib ka sa kanila, at ikaw ay naging kabahagi nila sa ugat ng katabaan ng punong olibo. Mga kapatid, na nakabit po tayo dahil sa Panginoong Jesucristo na Gentiles ay nakasama po at nakabilang sa bayan ng ating Diyos. And we thank God because ang Diyos natin walang partiality, wala pong pinipili. And we bless the Lord kasi lahat ng isang katauhan, Jew o Gentiles, ay mahal po niya. Wala po siyang pinipili na pupunta ng impyerno, wala po siyang pinipili na pupunta sa langit. Lahat po pinipili niya para pumunta lahat sa kalangitan. So kaya ang tanong, gusto ba ng Diyos lahat ay maligtas? Yes! In 1 Timothy 2:1-4 at John 3:16, sabi dito sa 1 Timothy, unang-una nga sa lahat ng mga bagay na inaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan, at magpasalamat ng patungkol sa lahat ng mga tao. Ang mga hari, ang lahat ng nangasa mataas sa kalagayan, upang tayo mga buhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kausayan. Ito'y mabuti na kalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig, ito po verse 4, na ang lahat ng mga tao ay maligtas. Sino raw may ibig? Ang Diyos. Namili ba siya? Hindi. Na lahat ay mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Again, John 3:16, alam po natin ito, na lahat ng sasampalataya magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Okay, naiwawala ba ang tawag natin dito ang kaligtasan, or na ilolos ba ng tao ang kanyang free will? Sagutin mo na natin, naiwala ba ng tao ang kanyang free will nang tayo bumagsak sa kasalanan? Ang sagot po natin ay hindi. Bakit? Kasi si Enoch at si Noah, okay, ilang henerasyon lang to mula kay Adan, pinili pong lumakad sa Diyos. Si Enoch walk with God at kinuha siya ng Diyos kasi nalugod ang Diyos sa kanya. Si Noah na kanyang kapanahunan, marami pong tao ay makasalanan at ginagawang nasa isip at puso na pawang kasamaan, but Noah found grace in the Lord. Why? Because he is living righteous. So, meron silang choice na lumakad sa Diyos o hindi lumakad sa Panginoon. So, ulitin ko, hindi po nawala ang pagpili ng tao. Kaya ko sasabihin, may pinili ang Diyos para maligtas, may pinili ang Diyos para hindi maligtas, hindi po. Dahil lang tayo may kakanyanan pong pumili. Pangalawa, lahat po ba tayo ay predestinado? Oo naman. Tanong ay, saan ba tayo predestined? Are we predestined for what? Ang predestination po natin ay mawangis sa larawan ng anak ng Diyos. Hindi upang maligtas at hindi upang hindi maligtas. Okay? Nakalagay doon ay, we are being conformed to the image and likeness of Jesus. We are predestined. Bakit? Kasi para maging kamukha ng Panginoong Hesus, hindi para maligtas o hindi para maligtas. Ang kaligtasan ay offer sa lahat. So, ang lahat ay pwedeng mag-reject o pwedeng tumanggap. Hindi po binabiolate ng Diyos ang free will na nilagay niya sa tao. Okay? Sabi doon sa Romans 10:9 and 10, anong sabi doon? Sapagkat kung ipapahayag mo ng iyong bibig sa Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Dito po mayroong choice ang mga tao. Sasampalataya ka at maniniwala ka na binuhay siya ng Diyos mula sa mga patay. At ipapahayag mo na si Jesus ay Panginoon. Ito po ang premise of basis ng salvation na gagawin ng tao. You have to confess Jesus is Lord and you have to believe on the sacrifice of Jesus for you. Again, madalas ginagamit din po natin ay yung John 3:16. Pero dito, verse 10, sapagkat tayo nananampalataya ng puso sa katutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa kaliligtas. Yan. So another question, lahat ba tayo predestinado?
Yes po, lahat tayo predestinado. Predestined to go to heaven. However, hindi ho lahat naman ay tatanggap ng ino-offer ng Diyos na kaligtasan. So lahat ba tayo ino-offer ng God ng predestination? Yes. Are we all predestined to go to heaven? Yes. Ulitin ko po, kaya lang, hindi lahat ng tao tatanggap ng handog na kaligtasan. Therefore, ang predestinasyon natin sa pagpunta sa heaven o sa pagpunta sa hell ay nakabase po sa ating pagpili. Hindi po tayo pinili lang ng Diyos, kundi tayo po ay pinili natin ang Diyos. Okay? Kasi kanina meron tayo binasa sa John chapter 15. Mga kapatid, mga apostles po niya yun, na pinili niya talaga para kanyang maging lingkod. Tayo naman ay pinili para sa kaligtasan base sa ating choice, whether we will receive or whether we will reject. So, yung pagpili ng ating predestination, ulitin ko po, nakabase sa ating choice on the foreknowledge of God and on sovereignty. Ibig sabihin, hindi ka pa isinisilang kasi before the foundation of the world, alam na ng Diyos na ikay tatanggap at tatanggapin mo yung kanyang handog na kaligtasan. At dahil sa pagtanggap mo, pinili ka, predestined ka. Kaya yung sovereignty, hindi naman natin sa, ito gusto ng Diyos, tama po yun. Pero gusto rin ng Diyos, based on His foreknowledge, pinili ka. Hindi yun dahil sa pinili ka lang ng God kasi treat niya. Hindi po. Pinili ka based on His foreknowledge and because of His sovereignty on the foreknowledge of your choice. Yan. So, tayo po'y determinado na sa pagpunta sa kalangitan o sa kapahamakan. Isaiah 55 verse 6, inyong hanapin ang Panginoon samantalang siya'y masusumpungan. Magsitawag kayo sa Kanya samantalang siya'y malapit. Mababaliwala po itong talatang ito kung ang Diyos namimili. Bakit? Abi, hahanapin natin. Halimbawa, ikaw hindi naman pala napili. Hahanapin mo. Sayang naman ng panahon at oras na i-google mo, bilhin mo, maghahanap ka. Hindi ka naman pala maliligtas. Baka sasabihin nila, hindi kasi yung maliligtas magkakaroon ng pagnanasa. Ako po naniniwala, lahat ng tao gustong pumasok sa kalangitan. Kaya, whether you like it or not, maganda po, may freedom tayo na binigay ang Diyos na pagpili sa pagpunta sa kalangitan o sa kapahamakan. And so we thank God, hallelujah, kasi ang Diyos natin, hindi po nagpa-partiality o namimili. So ito yung tanong, maiwawala ba natin ang kaligtasan? Sa Tagalog, yun nga, can we lose our salvation? Nawawala ba ang kaligtasan? Natural, ang kaligtasan po ay ang Panginoong Kristo, kaya hindi. Ulitin ko po, nawawala ba? Nawawala ba ang kaligtasan? Hindi po. Kung ang tanong siguro, maiwawala ba ang kaligtasan? Depende po doon sa tao. I-rephrase kaya natin yung tanong kung nawawala ba o mawawala ba ang kaligtasan. So bago natin sagutin ang katanungan yan, eto, ang tanong lang, nawawala ba yung ating free will nung tayo masave? Hindi po, nananatili po yan. In other words, pwede tayong manatiling malapit sa Kanya o pwede tayong lumayo sa ating Diyos. Kasi hindi inalis ng Diyos ang ating free will. And we thank God kung yung mga tao lalong napapamahal kay Lord at ang mga tao lalong sumusunod kay Lord. Pero tandaan po natin, may warning o word of God. Sa 1 Timothy chapter 4 verse 1, sa uling panahon, maraming tatalikod sa pananampalataya. Okay? So, kung ang ating kasagutan, so may wawala mong kaligtasan kung ikaw makakaroon ng pagkakasala ng apostasy. Ano yung apostasy? Ito nga yung binanggit natin kanina sa Hebrews chapter 6 verse 4 to 6, tatalikod ka sa katotohanan. Okay? At pagkatapos, pupunta ka doon sa makikinig ka ng maling aral at paniniwalaan mo ang maling aral. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu, 1 Timothy 4:1, na sa mga huling panahon ng iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapangikayat na mga aral ng mga demonyo. Pagka naniwala ka sa mali,
at nasa truth canal, pupunta ka sa mali, natural, maliligaw ka, kaya pwede kang matigil sa pananampalataya. Kaya ang tanong, ang tunay bang mananampalataya, pwedeng tumigil sa pananampalataya? Opo, kung siya po'y nalinlang o nadaya, pwede siyang tumigil ayon doon sa ating binasa sa 1 Timothy chapter 4, verse 1. Another question, sa 2 Corinthians 13:5, pwede ba itong mangyari? Opo. Okay, mamaya tingnan nun natin ano yung 2 Corinthians 13:5. Ito, siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo nangasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi baga ninyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Kristo ay nasa inyo. Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. So pwede bang ang mananampalataya ay matakwil? Ay opo, pag tinakwil natin ang ating Panginoong Hesus, pwede kang matakwil. Ito po'y warning. Hindi naman sinabi ng mga taga-Korinto na kakumit po nito. Pero nagbigay ng warning sa Apostle Paul, at itong warning po ito ay posibilidad na mangyari dahil saan? Binigyan po tayo ni Lord ng free will or ng choice. Alam niyo po, sa totoo lang, matagal na ako nagpastor eh. Marami po ang mga tumalikod, nagpunta ng maling aral, lumipat sa maling aral, at yung iba tumigil sa pananampalataya. Kaya pwede nasa totoo ka ngayon, bukas wala ka na sa totoo. Pwedeng revive ka ngayon, bukas wala na, patay na spiritually, o kaya religious ka na lang. Kaya ito po'y binigay na Apostol Pablo na isang babala. Ayan. Pwede ba natin iwan ang ating pananampalataya? Ay, opo, pwede kung gusto nyo. Pero sa akin po, sa gana akin, hindi natin iiwan. Sa 2 Timothy chapter 12 to 18, ay makikita natin ito. Kung tayo magtitiis, ay magagahari naman tayong kasama niya. Kung ating ikaila siya, ay kakaila naman niya tayo. Kung tayo hindi nga tapat, siya mananatiling tapat, sapagkat hindi may pagkakaila sa kanyang sarili. Ipaalala mo sa kanila ang mga bagay nito, ani Apostol Pablo kay Timothy, na sila'y pagbilinan sa paningin ng Panginoon, na sila'y huwag magkipagtalo tungkol sa mga salitaan na hindi mapapakinabangan, sa mga ipapahamak ng mga nakikinig. Pagsikapan mong umarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikakahiya, na gumagamit ng matuwid na salita ng katotohanan. Dapat ilagan mo ang mga usapang walang kabuluhan, sapagkat sila'y lalong magpapatuloy sa kasamaan. At ang kanilang salita'y kakalat na gaya ng gangrena, parang kanser, na sa mga ito'y si Himeneo at si Pileto, na mga taong tungkol sa katotohanan ay nangasinsin, meaning nangaligaw, na sinasabi ng pagkabuhay na maguli ay nakaraan na at ginugulo ang ibang pananampalataya ng iba. Nasa loob po ito ng church. At dumating ang time na sila po ngayon ay nangangarap, oy, tapos na, dumating na si Christ. Tapos, kaya nga nagkaroon po ng mga councils ang early church para yung mga hidwang pananampalataya ay maituwid. So, pumasok ko ba yung mga hidwa at maling aral sa loob ng iglesia? Opo, kaya marami bang nalinlang? Opo, kagaya lang sa Niceo o Council ng Niceo, ang aral na si Kristo ay mababang Diyos at ang Ama ang mataas na Diyos. Kaya nagkaroon po ng council at yung Arianism ay inireject at tinanggap ay yung word na for the first time na nag-exist na, wala yung existing ng Trinity in the past, pero by that time ay kanila pong nilagay as formulation para lalong maintindihan ng mga mananampalata, there is only one God with three distinct persons. Samantalang yung kay Arius o Arianism, iisang Diyos pero mababang Diyos. Hindi co-equal, co-substantial o co-equal. So kaya saan po galing yun? Mananampalataya po yun sa kategory ng Kristyanismo. Kaya pwede po ngayon tama aral mo, bukas pwedeng malina ang aral mo. Okay, kaya ang challenge mo ay ganito, tayo po daw po ba'y predestinado? Yes, we're predestined by our choice. God in His foreknowledge, before we were born, made a choice before the foundation of the world na tayo po ay maliligtas. Hindi dahil sa pinili ka ng Diyos, kundi
pinili mo ang Diyos. At dahil sa nakita ng Diyos based on His foreknowledge, natatanggapin at pipiliin mo siya, on His power, on His sovereignty, pinili ka ng Diyos. Iyon po ang tamang aral ng predestination. You've been chosen to go to heaven because on the foreknowledge of God, bago mangyari yung bagay na tatanggapin mo siya, tinanggap mo na po ang ating Panginoon. And so because of that, you've been chosen by God based on your choice and on the foreknowledge of God. Sana naunawaan natin na tayo po ay predestined by our choice and on the foreknowledge of God. So, while we are predestined, we have to walk according to the will of God and to walk in the Spirit and manifest the power of the choice na ginawa ng Diyos sa atin. Sabi rito, at nalalaman natin na lahat ng mga bagay na kakalakip-lakip na gumagawa sa kabubuti ng mga nagsisibig sa Diyos, sa makatuwid bagay niya ang mga tinatawag alinsunod sa kanyang nasa. Sapagkat siya ang mga nanguna pinakilala ay itinalaga na maging katulad ng larawan ng kanyang anak upang siya na maging panganay sa maraming magkakapatid. Mga kapatid, noong una pa man, nakilala na tayo ng Diyos, itinalaga. Okay? Predestined. Kasi foreknowledge. At yung mga tinalaga, ito verse 30, tinalaga, based on the foreknowledge of God, ay predestined. At kayo na mga predestined, na kayo na namang itinalaga, predestined, ay kanyang tinawag, called. At ang mga tinawag ay inaaring ganap, justified, at ang mga inaaring ganap ay niluwalhati din naman, glorified. Ito po yung hakbang ng ng predestination. Foreknowledge, okay? Foreknowledge, ano pa? Predestined, called, justified, and then glorified. So hindi po pwedeng mawawala yung foreknowledge na mauna yung predestination. Hindi po. Foreknowledge muna, tsaka predestination, tsaka calling, tsaka justification, and glorification. So, ayon sa pagkapili sa atin, Ephesians 1:4-7, ito po, gusto nating maging malinaw bago tayo magwakas. Sa pagkapili niya sa atin sa Kanya bago itinatag ang salibutan, upang tayo maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Hindi po binanggit doon na pinili niya para maligtas. Hindi. Pinili niya para maging banal, walang dungis sa harapan niya. Okay? At pinili niya tayo bago sa foundation, being chosen in Him. Chosen as in Him. Eh paano ba tayo mapupunta kay in Him? You have to believe and you have to operate by faith. Tinaglagay niya una pa sa pagkakatulad ng mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo. So merong instrumento ang Diyos, kaya po tayo pinili. Hindi dahil sa pinili ka lang ng Diyos kasi gusto niya. Dahil sa pamamagitan ng ating ginawang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Sa kapupuri at kalawalatian ng kanyang biyaya na sa atin ay pinagkaloob na masagana sa mga minamahal. Na kanya maroon kayong katubusan sa pamamagitan ng kaniyang dugo. So required po, hindi ka lang pinili kasi gusto niya, pinili ka kasi you've been cleansed and washed by the blood of the Lamb. At yan po yung yaman ng biyaya ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ngayong gabi nawa naging malinaw sa atin kung tayo po'y pinili, yes. Pero pinili ka, hindi dahil sa initrip ng God, kundi pinili ka kasi ayon sa kaunawaan at pagkaalam ng Diyos, foreknowledge, na isang araw ipipiliin mo siya, kaya predestined ka, okay? And then, ikaw ay pinili niya, chosen. So, foreknowledge, because of your choice, you choose Him, you are predestined. So, hindi dahil sa natripan ka lang ng Diyos, kaya ka napili. Nawa ngayong gabi mga kapatid, naging malinaw po ito para hindi tayo matangay ng medyo dumidivide po sa pananampalatayang Kristiyano. And by the way, yung pong focus ng turo ni Arminius doon sa mga Calvinist na pinili ka kasi yan ang gusto ng Diyos. Samantalang si Arminius, okay, ay pinili ka kasi yun ang pinili mo na gusto ng Diyos para sa iyo. Ang kanya pong pinaka-focus dyan ay yung mga Calvinist. Samantalang si John Calvin
ay ang mga naniniwala kailangan ang mabuting gawa, faith plus good works. Samantalang iba po yung address ni Arminius, iba rin naman yung address ni John Calvin. Nawa naging malinaw po ito ngayong gabi na tayo po'y pinili dahil sa ating pagpili sa kabutihan at kayamanan at pagmamahal ng ating Diyos. Okay, at Lito Katimbang Jr., ang mga Gentiles na tinutukoy ay ang scattered 12 tribes. Ang totoong Gentiles ay si Cornelius. So, totoo na si Cornelius ay Gentiles kasi Romano siya. Yung tinatawag na scattered na 12 tribes, hindi po sila Gentiles. Scattered nga sila na 12 tribes. Ano kayo kalagay nila? Mga Hudyo po yun. At may time ang Diyos na inilagay para sa kanila na sila'y tatawagin ko ng Panginoon. But for the meantime, tayo ng Gentiles, tayo po yung nakapasok doon sa pamilya ng ating Panginoon. Okay, Joseph Militar, sabi niya, wait lang ha. Wala. Ano po ang nauna, regeneration or faith? Isa ito sa pinangawakang turo o aral ng mga Reformed Christians. Mauna ang faith, Bro Rasha. So mga kapatid, nauna po ang faith. Kasi sa kanila, nauna regeneration. Nung tinanong ko bakit nauna regeneration, kasi nga spiritually dead ang tao. Kahit anong gawin mo, pag dead, dead. Hindi makakatugon, hindi makakasagot. Pero mga kapatid, paano ba tayo nabuhay? Regeneration is equivalent to being born again. Dalawang kailangan natin para magkaroon ng regeneration. Ang spirit at saka ang water. Ang water that represent the Word of God. Ang spirit that represent the Holy Spirit. Ngayon, ang tanong, paano mo ba natanggap ang Holy Spirit? Sa Aklat ng Galacia, Kapitulo 3, talatang 2, sabi ni Pablo sa mga taga-Galacia, paano niyo ba natanggap ang Espiritu? Sa pamamagitan ng mga gawa, ng kautusan, o sa pamamagitan ng pananampalataya? So sabi niya, natanggap niyo ang Espiritu Santo dahil sa pananampalataya. Hindi ka pwedeng ma-regenerate, Bro Rasha, nang hindi mo kailangan ang Holy Spirit. No Holy Spirit, no regeneration. Kaya kung sasabihin nilang nauna ang regeneration, teka, bago ka ma-regenerate, kailangan mo ang Holy Spirit. Para magkaroon ka ng Holy Spirit at matanggap mo, kailangan ka lumakad sa faith at kailangan mo ng faith. Kaya maliwanag na ang nauna faith bago ang regeneration. So yun ang ating katugon. Okay. Jose Bayre, sabi niya, ang mga maliligtas ay pinili ng Diyos. Oo, pinili ng Diyos, pero yun ang nakabase sa foreknowledge ng God doon sa choice ng mga naligtas. Sabi doon na, if you confess with your mouth, Jesus is Lord, and believe when He's resurrected from the dead, you will be saved. So, yung mga nanampalataya, pinili na talaga yun ng Diyos. Pero yung pagpili ng God, meron tinatawag nating premise. Ano yon? Na maniniwala ka doon sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. So, hindi dahil namili lang ng Diyos kasi trip niya eh. Wala nung ganon. Ibig sabihin, nabaliwala yung kanyang free will. Hindi po nawawala yung pagpili na binigay sa atin ng Diyos, yung tinatawag nating free will. Hanggang ngayon po, ito po'y patuloy na gumagawa sa atin. Mula ng pasimula ng God ay likhain ng tao. Bumagsak ang kasalanan, may free will pa rin. Kagaya na binanggit ko kanina, si Noah, si Enoch, pinili nilang lumakad para sa Panginoon. So may operation ng free will. So tinanong, predestined tayo? Yes, opo. Pero may foreknowledge muna bagong predestination. Okay. Ito na bro. Kasi lagi ko siyang nadidinig ba yung sinasabi nila na Calvinist nga. Isa sa mga batayan nila na verse, yung Romans 9 verse 13, na sabi doon, okay, sabi ng Diyos, Jacob I love but Esau I hated. So in that word, the scripture, I love Jacob but I rejected Esau. Dito daw bro, na hindi pa pinapanganak ang dalawang ito, meron nang pinili ang Diyos, mahal niya yung isa.
ayaw niya yung isa kahit anong gawin nila ba, kahit si Esau ay parang nag-ano siya ata, parang meron siyang ginawa. Pero pinili na siya ng Diyos before pa ito kumbaga before pa sila sinilang ba. So this is isang example na meron talagang predestined pa. So paano yung ano dito bro? Take dito bro. Okay, okay. Tama naman na pinili ng God si Jacob at tinanggihan si Esau. Pero pag binasa natin ang kabuuan ng story nitong magkapatid na to, baliwala kay Esau yung kanyang pagiging panganay. Baliwala din sa kanya yung blessing ng pagiging panganay. Kaya nang dumating yung pagkakataon na nagutom tong si Esau, walang huli, at si Jacob naman ay nagluluto, sabi niya, bigyan mo ako na makakain. At ang sabi ni Jacob, bibigyan kita. Pero bigay mo sa akin ang iyong pagkapanganay. Akala kasi ni Esau, pagkapanganay lang, hindi niya alam kasama yung blessing ng pagiging panganay. At dahil dito, nakita ng Diyos, bago mangyari yung senaryo na to, na tinanggihan ni Esau yung para sa kanya. At si Jacob, dahil gusto niya, yung nakay Esau, kaya nagkaroon ngayon ng kabaliktaran. So, lumalabas nun talaga na ang Diyos meron tinatawag na sovereignty. Dahil siya ay Diyos, meron siyang karapatan at kapangyarihan na piliin ko sino at ano gusto niya. However, ang pagpili ng Diyos, ulitin ko, gaya ng sinabi ko kanina, hindi dahil sa trip niya. Merong basehan. Kagaya ni Esau, tinanggihan yung kanyang pagiging panganay, kasama ng pagpapala sa pagiging panganay, baliwala sa kanya. Very important to sa mga Hudyo, bro Rasya. Kaya ang minahal ng Diyos si Jacob. Bakit? Sa pagtanggi niya doon sa karapatang binigay ng Diyos para sa mga panganay. Kaya kung pinili man ng Diyos si Jacob, karapatan, kapangyarihan at matuwid yung pagkapili ng Diyos kay Jacob. Kasi hindi pa nangyayari yung ganung senaryo, nakita na ito ng ating Panginoon. Ulitin ko, hindi namili ang Diyos kasi trip lang niya. Namili siya kasi may foreknowledge ang God bago yung predestination. Okay, next na issue bro, patungkol naman dito kay Jonah. Sa storya kasi ni Jonah, kahit ayaw niya, talagang inano daw siya, pinush daw siya ng Diyos na papunta talaga doon. One of the verse dyan yung sa Jonah 1:17. Sabi doon, now the Lord provide a huge fish to swallow Jonah, and Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. Bali, kahit ayaw ni Jonah, talagang pinilit daw siya doon, papunta doon. So that is predestination ng isang tao kahit ayaw mo. Bro, nasa yung case ni Jonah, sakay sa pinag-usapan nating predestination. Si Jonah kasi tinawag ng Diyos bilang propeta. At bilang propeta, kailangan sumunod niya kay Lord para ipahagi yung salita. Very important kasi yung lugar ng Ninive na pagsasalitaan niya. Tumatakbo siya kay Lord. Dahil sa naman si Lord, talagang all knowledge, all powerful, at yung kanyang sovereignty. Kaya nilagay siya ng Panginoon papuntang Ninive dahil kinain siya ng malaking isda. At makita natin yung resulta, ang buong Ninive nagsisi. Pati yung mga hayop, ang ginawa ng hari ay pinagsuot ng sako at walang kain muna. So dito natin nakita yung habag ng Diyos na kahit kalaban ng bansang Israel, nandoon ang puso ng Diyos. So itong si Jonah tumatakbo. Dapat nating malaman bilang propeta, bilang lingkod ng Diyos, hindi ka tatakbo sa gampaning iniatang sa iyo ng Panginoon. Kaya yung kay si Jonah, hindi predestination yon. Ang pinag-uusapan natin, predestination for salvation. Not yung gagawin ng ministry ni Jonah na kailangan niyang mangaral at mag-prophesy. So dalawang senaryo to na magkaiba. Kaya hindi pwedeng i-apply ang predestination kay Jonah. Okay. How about doon naman kay Judas bro, na talagang parang nakasulat na siya ba na destined na parang magbe-betray siya, tapos siya yung parang yun na nga, yung hindi parang hindi pa siya pinanganak na parang nakatala na kung anong gagawin niya ba.
is this also a good example na predestined ng Diyos na itong si Judas nga ito mag-betrayal at Oo. Pag binasa natin ang John 17, kasi yung John 17, nananalangin yung ating Panginoon na, Lord, ingatan mo itong mga tao ibinigay mo sa akin. Kasi meron siyang word na binanggit doon liban sa taong pinili yung kanyang destination. Yung pagpili ni Judas sa pagiging betrayal, choice ni Judas yun Bagamat totoo, merong prophecy na isa sa tao nalilitaw ay ipagkakanulo siya. Pero wala pa pangalan kung sino. Pero doon sa kasaysayan nung mangyari ito, nakita natin na si Judas pala. So hindi dahil sa pinili ng Diyos si Judas, kundi si Judas, pinili niya yung mapahamak siya. Kasi pinili niya kung ano yung mali. Kaya bagamat may prophecy na, gusto ko ipaalam sa atin na yung pagpili kay Judas, nakabase doon sa kanyang pagpili bilang siyang magtatakwil o magtataksil sa ating Panginoong Jesucristo. So, yun ay nandoon sa John 17, na sabi ng Panginoon, iligtas mo yung binigay mo sa akin liban sa tao na pinili niya yung kanyang sariling kakalagyan, referring to Judas. Okay? okay, lastly bro, siguro ito yung pinaka verse na ginagamit ng mga predestination yung parang Calvinism sa John 15:6 bro. Sabi kasi dito, you did not choose me but I choose you and appointed you so that you might go and bear fruit that I will last, and so that whatever you ask in my name the Father will give you. Dito bro, talagang malinaw, I choose you. Hindi kayo yung nag-choose sa akin. I choose you. So this is predestination. Anong take mo dito bro? Maganda yung verse na yan. Pero unang-una, sino ba kausap dyan ng ating Panginoong Hesus? Yung kanyang mga alagad. Kaya sabi niya, pinili ko kayo. At totoo naman, dumating yung time, pinili niya, nag-selection ng 12. Anong dahilan? Para kayo pumayo at para kayo ay mamunga. Inaasahan ng Panginoon bilang mga alagad niya, hahayo talaga yan. At yan ang command niya sa Matthew 28, go and make disciples. At dito natin makita na yung talata na yon, ibinigay niya para sa kanyang mga alagad na humayo at saka mamunga. Kasi kung titingnan natin, yun ay para sa lahat. Teka, hindi naman lahat ng Kristiyano mahayo at namumungi. Yung iba nga, tumitigil pa sa pananampalataya, tumitirik. Yung iba, hindi naman sumusunod. Kaya ako, una kong application ng talatang yan ay doon sa kanyang mga alagad. Totoo na pinili tayo ng Panginoon, pero ulitin ko, yung pagpili ng ating Panginoon, nakabase doon sa foreknowledge, tapos mayroong predestination, tapos mayroong calling, tapos may justification, and then mayroong glorification. So yung talata na yun na ginagamit nila, unang-una para sa kanyang mga alagad. Ang kausap ng Panginoon dyan, yung kanyang 12 alagad na pinahayo niya at kailangang mamunga. Ang mga Kristiyano, pinili at kailangan din namang gawain yung tayo ay humayo at magbahagi ng salita ng Diyos. But first and foremost, yung talata na yan sa John 15 ay ukol para sa mga alagad ng ating Panginoong Hesus, ang 12 apostol. So, kung sasabihin natin, ito, may aral itong predestination. Teka muna, tingnan muna natin sino pinatutukuyan na sinasabi ng Panginoon. Ano ang requirement? Humayo, magbunga. Paano ngayon kung hindi humayo? Paano ngayon kung hindi magbunga? Hindi sila predestined. Kasi yung talata na yon ay para sa kanyang 12 alagad. Okay, siguro last statement bro sa topic ngayon.